Good day mga kapatid at muli na naman tayong magbibigay ng commentary at reaction video sa mga balita ngayon, sa mga kaganapan ngayon, partikular dito sa West Philippine Sea. At kung nakasubaybay ka mga kapatid no, dito sa ating soberanya sa West Philippine Sea, samahan niyo ako mga kapatid at panoorin natin itong isang video mula kay Pinoy News TV. Yan, lagot PBBM. Pumalag, Philippine Navy pinalusob na, China huli sa kasinungalingan, Chino pahiya na. Yan ang title mga kapatid. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe mga kapatid sa ating YouTube channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nagkakaangasan na naman sa Scarborough Shoal. Pero my goodness. Nagkabuntutan daw kanina sa Scarborough Shoal ang look at this mga kutsero ha. Hindi na ito Coast Guard. Ito na ngayon mga kapatid no. Umiinit na naman ang tensyon dito sa Scarborough mga tol. Naalala ninyo yung reaction natin mga tol. 'Di ba? Lagi nagkakaroon ng tensyon dito sa Ayungin Shoal. Diba? Dito ba banda yun sa may BRP Sierra Madre. So ngayon dito sa Scarborough, mga tol, na napakalapit lang din sa atin, which is napakalayo naman sa pinakamalapit na isla ng China. Ang naalala natin 594 nautical miles ang layo nila mga tol, no? 594 nautical miles ang layo nila. Pero eto, hindi na Coast Guard ang nandirito no, PLA na mga tol. Talagang bantay sarado nila yan kasi meron diyang isang lagoon daw na kung saan ay breeding area o pinapangitlugan ng mga isda. So yun talaga habol nila mga tol. Yun ang binabantayan nila, yung mga isda doon para ipakain, para hulihin, ipakain sa kanilang mamamayan. Which is dapat mga tol, tayo ang eksklusibong naikinabang dahil pasok nga sa exclusive economic zone 'di ba? Napakadali naman din atang intindihin nun. Hindi lang natin alam kasi hindi nga nila nirerespeto 'di ba? So eto na, nagkakabuntutan na daw at bawal na pumasok ang Pilipinas, no? Tuloy natin. Ito ay ang Navy na mismo ng Chinese Communist Party or ang People's Liberation Army mga kutsero. Gray ships na ito. Tanungin natin si Senator Robin. Bakit sila nagpapadala ng Navy? Bakit sila? Hindi, Senator pala ng Pilipinas yun. Tanong natin, no, bakit nagpapadala ng Navy itong China? Tayo ba ang nagpo-provoke o sila? Yan ang laging tanong Mukhang nag-e-escalate na talaga ang mga ganap dito sa Scarborough. Matapos ng banggain yung ating barko last week, ngayon binubuntutan na pati ang ating Navy. Take note hindi na ho ito Coast Guard. Navy na. People's Liberation Army Navy. At ang ating Navy rin dito sa Pilipinas, mga kotsero. Ito yung balita kanina. Pakita ko sa inyo. Yan. Ayan China forces shadow a Philippine Navy ship near disputed shoal, sparking new exchange of warnings. Ito na mga kotsero. Mukhang nagkakaroon na talaga tayo ng escalation dito sa mga ganap dito sa West Philippine Sea. A Philippine Navy patrol ship was shadowed by Chinese forces near a disputed shoal in the South China Sea, sparking a fresh exchange of accusations and warnings between the Asian neighbors Tuesday. Ayan na nga mga kotsero, pabigat na yung mga ganap dito sa West Philippine Sea. Chinese and Philippine security officials gave conflicting accounts on Monday's encounter near Scarborough Shoal. Ito na. Scarborough na talaga. Isa to sa mga isang pinagkaka-contested waters Well, actually hindi na siya contested kasi in-award na sa Pilipinas yung panalo dito sa West Philippine Sea. Pero syempre dahil China ayaw nilang pansinin. Okay, game. Diba napanood natin yan kay Sir Pao Noong 2012, nakita na may barko dyan ng China na may dala ng mga isda, mga corals at saka live shark. Biruin mo pati live shark, no? Anong gagawin nila dun sa mga yon? Siyempre, alam nyo na, pangkalakalan yan mga tol.
So, nagtangka tayong arestuhin sila mga tol. Siyempre atin yun eh. Kaya nga tayo aarestuhin natin sila kasi labag yun sa ating batas. Kaso eto na nga, nagsidatingan yung Coast Guard nila at saka yung Navy nila mga tol at nagkaroon ng standoff noong 2012, no? So ang nangyari diyan ay pumagitna diyan ng Amerika mga tol eh. Nauna tayong umatras, no? Atras tayo. Pero mula nung pag-atras natin na yon mga tol, kasalanan din ng presidente natin kasi masyadong kinabahan. Kaya umatras na lang tayo. Siyempre para wala na masyadong mangyaring gulo. Sa pag-aakala natin na aalis din sila. Ang problema mga tol, nung umatras na tayo, nung umalis na ang ating Navy, naiwan na sila dyan mga tol. Talagang hindi na nila binitawan na malagi na sila dyan. Kinamkam na nila yan mga tol. Kaya ang ating gobyerno napilitan na magpasa ng complaint dito sa DAHEG, no, sa Court of Arbitration, no? Arbitral ruling mga kapatid nung 2013 at 14 ba 'yun? Tapos 2016 yan na nga na-award sa atin. Napawalang bisa yung claim ng China doon sa kanilang 9-dash line. So sinabi ito sa loob ng 200 nautical miles ayon nga sa UNCLOS mga tol. Napirmado rin naman ng China mga tol. Kaya ang kukulit nito mga to no. Pirmado nila sang-ayon sila, biglang di sila sang-ayon. Ang kulit no. So sabi nga, bawat bansa dyan dapat meron teritoryo dyan. So tayo ay sa 200 nautical miles. Di naman natin inaangkin yung kanila. Ang kinukuha lang natin is yung nakapaloob doon sa napagkasunduan sa UNCLOS, yung 200 nautical miles. No? So nanalo tayo doon mga tol. Na-award sa atin yun noong 2016. Sa akto, pagpasok naman ng President Duterte, hindi naman niya ipina-implement yun. Hindi naman niya ipinush yun. Sa kabilang banda ay nakipagkaibigan tayo sa China. Naalala ninyo nung tumatakbo siya, 'di ba? Sabi niya nga natanong siya noon ano gagawin niya, 'di ba? Pag ipinush ng China yung pag-claim nila sa mga inaagaw na isla. Sabi niya sasakay daw siya ng jet ski, ganyan-ganyan. May mga ganung mga bagay. Well, hindi naman literally 'yun, no? Sabi niya nga doon hyperbole o hyperbole, 'di ba? Kumbaga parang ine-exage niya yung mga bagay-bagay. Sa madaling salita, ibig sabihin nun, di siya papayag na kamkamin ng China ang ating mga lupain. So mula nung naupo si President Duterte ay tulad nga nung ibang nagsasalita at pinapakinggan natin, binibigyan natin ng reaction. Wala tayong ibang narinig mga tol. Wala tayong narinig na balita tungkol dito sa panghaharas at pambubulas ng China mga tol. At ayon nga sa pagmamalaki ni Senator Robin Padilla, 'di ba? 6 na taon daw, kinaya naman natin 'yan ng walang tulong ng Amerikano. Paano tutulong ang Amerikano supalpal sila sa atin, 'di ba? Supalpal sila sa gobyerno. Paano sila tutulong? At paano tayo magkakaroon ng problema diyan? Tawag dito, best friend nga natin ng China noong mga panahon na 'yon. 6 na taon mga tol, nasanay silang ganyan na hindi nababalita sa atin, hindi tayo nagrereklamo, walang lumalabas sa media. So wala silang mga tinatawag na political drama. 'Di ba ang tawag nila ngayon kapag nagrereklamo Pilipinas, political drama lang daw. Nasanay kasi sila dati na kung ano gustong gawin nila sa West Philippine Sea nagagawa nila. Ngayon, 'di ba? Iba na presidente mga tol. So eto na, nakakapagsalita na yung PCG, nakakapagsalita na yung mga Navy natin, 'di ba? Nababalitaan na natin yung mga nangyayari. Hindi naman pala tahimik diyan nung 6 na taon nung nakaraan, 'di ba? Nakaraang administrasyon, hindi naman pala tahimik diyan. Patuloy nilang ginagawa diyan is binubulas pa rin nila yung mga PCG natin. Yun nga lang hindi tayo nakakapalag at hindi natin nababalitaan mga tol. Kaya eto no, talagang matikas pa sa matikas nilang inaangkin etong Scarborough mga tol. At bawal na nga daw tayong pumasok, 'di ba? PLA na 'yung nagbabantay, hindi na Coast Guard mga tol. So sa tingin ninyo, ano ang nararapat gawin ng ating gobyerno dito, no? Kung kayo tatanungin mga tol, pwede kayo mag-comment sa ibaba. Ano ang gagawin kaya ng ating gobyerno? Tuloy lang natin ng bahagya kasi yung ibang mga balita rito parang narinig na natin. Alam na natin kung ano ginagawa nila dyan. Okay, China has surrounded the shoal with its Navy and Coast Guard ships since a tense standoff in the Philippines more than a decade ago. Ito yung naalala nyo si Scarborough. Yung panahon ni Panot, yung talagang sobrang palpak ng kanyang ginawa. Ito yun. The same location.
a rich fishing atoll and a safe mooring area during storms. Scarborough off the northwestern Philippine coast is one of the most fiercely contested territories in the South China Sea, where Chinese and Philippine forces have faced off in recent months. Ayan na nga mga kutsero. Panoorin natin yung balita dito. Kasi mga kutsero, Yun na nga yun no? Yung sabi niya, palpak yung ginawa ni Panot, sabi niya ganun. Yung pagpapaatras siguro, isa sa mali. Pero in fairness mga tol si Pinoy naman ang lumaban niya, nag-submit doon sa dahig, no? Doon sa Court of Arbitration. Kaya tayo nanalo. Kaya meron tayong pinanghahawakan. 'Di ba? Kung hindi niya ginawa 'yon, tapos after ng kanyang termino si Pangulong Duterte pumalit, at ngayon si Marcos na anong laban natin ngayon? Ngayon pa lang tayo amin yan. 'Di ba? Wala tayong pinanghahawakan. Pero since na may ginawa si Pinoy kahit papaano, i-credits natin sa kanya 'yon mga tol. May ginawa siya, no? Na yun nga isinubmit niya doon sa Court of Arbitration na naging rason kung bakit meron tayong pinanghahawakan ngayon, at malakas ang loob natin na natin yan, i-push natin, no? Yung arbitral ruling na yan na tinatawag mga tol. Kahit na sabihin natin hindi siya kinikilala ng China, kahit na sabihin natin hindi siya nirerespeto ng China, the end of the day mga tol, kapag nagkaroon ng problema, alam ng international community, alam ng international law na ang Pilipinas merong legal na dokumentong pinanghahawakan, at yung inilalaban ng Pilipinas dito sa China ay legal at walang nilalabag na kahit anong batas. Na etong West Philippine Sea na nasasakop ng 200 nautical miles exclusive economic zone na patuloy na inaagaw ng China ay walang kwenta, 'di ba? Ay labag, illegal, no, sa mata ng batas mga tol, 'di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo mga tol? Comment ka na lang sa baba. Maraming salamat sa iyong panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.